Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy, pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading ko. Positive ba o negative? Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi makalinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay babae. Pwedeng siya, estudyante or 18 pataas. 18 to 25, ganun. 18 to 25 years old. So, again, pwedeng college. Student pa lang. Or baka nag-college ulit. Nag-aral ulit. Pwede rin ganun. Basta, pwede rin nag-aaral to. Regardless kung college, first time nag-college o pangalawang beses nag-college. Sabihin nating nag-masteral siya. Or nag-iba ng course. So, pwedeng gano'n, nag-aaral or 18 to 25 years old yung bida natin. Or mayaman. Regardless kung anong edad, mayaman siya. Kasi for some reason, nalungkot siya dito sa sorrow May something na nag-cause ng literal na sadness sa kanya. Pero good thing na nandito tong small child kasi to or child. Na para bang ang dating may new beginning. So from sadness, may new beginning. Ano yung new beginning? Ito. Good outcome. Good or positive outcome. Ibig sabihin, may gagawin siya dito na maglilid sa provision. Okay? So, pwede rin yung na-experience niyang sadness, ito turn niya into creativity. Paano yun? Painting, ang tawag doon, lyrics, yung lalagay ng lyrics, susulat ka ng lyrics, depende sa anong trabaho ng iba sa inyo. Gumagawa siya ng lyrics, or poem, or story. Doon siya huhugot ng story, or encouragement dun sa kanyang na-experience na sadness. So, again, painting, yung sa fine arts, yung nag-sculpt ka ng figurine, yung nag-invent ka ng figurine, statue, basta gano'n. Basta, yung sadness, i-turn niya into creativity. Okay? So, pag ganun, di pinagkakitaan niya pa yung di ba? Sadness niya, di maganda. Imbis na madugmok siya doon, kumita siya. Parang sa mga celebrities, di ba? Yung mga sad news na nangyayari sa buhay niya, pinagkakitaan pa nila. Minsan doon nga sila, mas kumikita sa mga ganong senaryo. So, case to case basis. Pero ganun din kasi dito yung mga issue, problems, tinurn niya into positivity.
nagbunga naman. Kasi nagkaroon tayo ng positive outcome dito. Ang ganun dating. Pwede rin kung nasa siya sa relasyon niya, lalo na kung nangyayari na, ang dating yung mga lesson na natutunan niya dun sa ex-partner niya, kumbaga hindi na siya maluloko sa ganung eksena or trick. Naging wise na dito kung magkakaroon man siya ng bago, kung nagkaroon na. So from separation, nagkaroon siya ulit, let's say ganun, recently nagkaroon siya ulit ng bagong karelasyon. So ayun, dun ma-apply yung yung trick na sinasabi ko na hindi nagagana sa kanya sa pangalawang karelasyon, kung sakali man. Parang nag-mature siya dito, yung bida natin. So kung sakali mang gawin sa kanya dun sa bida natin yung same trick na ginawa nung ex, hindi natatalab yun. Example lang. Ngayon, pwede rin naman na single yung bida ngayon at gusto niya magkaroon ng bago. Kasi rin to success in love, hindi lang siya good out. Or lovers. So kung yun ang gusto, single, makahanap ng bago, or crush lang, depende. Parang ma-open ulit yung heart niya dito, nagiging open ulit yung bida natin sa relationship, whether dumating or darating pa lang. Basta ang point dito, magiging open yung single na magmahal ulit or maghanap ng bago, ganun dati. So yung bida natin, sinabi ko kanina, yung sinabi kong rich girl or estudyante or nasa 18 to 25 years old. Ano to? Saan ba yung ko? Ito. Norman. Naging 3 naman to, hindi na kasya. Ano ba yan? Parang excited masyado yung mga cards ngayon. Gusto nila marami. Ngayon lang nangyari na marami akong cards na nilalabas. Dati 4 lang Ngayon dumadami na. Actually kanina nga dapat lang 2 lang dito sa keeper. Pero naging 4. Kasi nga naging 3 yung nalabas ko kaya ginawa ko ng 4. Anyways, meron? Sinong bida dito? So ayun, may tao tayo dito. Ito na lang bida natin. Although tao rin naman to, pero mas dito ako magre-rely. So ang bida natin ay lalaki kung lalaki, pwede, gawin ko bang babae to, pero in a relationship lalaki na lang. Doon ko lang naman ginagawang babae lalaki sa taro. Cartomancy. Siya King of Hearts. So yan na lang, lalaking in a relationship. Yung bida natin anong meron sa kanya? Meron siya kasing hinihintay. Ano kaya to?
let's say, marriage certificate ba to? Or anything to do with certificate, proof, ang tawag doon? Proof of singlehood ba yun? Ano ba yun? Senomar. Teka, ano ba meaning nun? Parang may nabasa ko, Senomar. Senomar. Ano meaning nun? Wala nakalagay. Ayun, ang ulo ko. Ayun, certification of no marriage record. Yung pala. Kaya pala Senomar. Certificate of no marriage record. Oh my God. Yun. Pwede rin yun. Yun yung hinihintay na documents. Parang all about relationship. Pero, in a relationship tayo. Baka gusto na nilang magpakasal. Kaya lang ni-requirean siya ng ganoon. Say no more ng girlfriend. Or, baka long distance sila. Gusto lang makasiguro nung girlfriend o boyfriend. Or, ano nga ba to? Baka visa. Baka visa to. Kung long distance sila at may someone na gustong dumalaw sa bansa ng isa. Let's say, nasa Philippines. Siyempre, malamang nasa Philippines yung isa. Yung isa naman ay nasa abroad. O, ewan ko kung saan lupalop sila naroroon. Pero pwede rin sa, long distance relationship. Ano ba? Basta mga requirements para ikasal na sila. Yun yung parang pinaprocess dito. Pwede rin ganoon. Na hinihintay silang documents for approval, gano'n. Depende. Kung sino matamaan ito. Ngayon, kung di makarelate, ano kaya to? Yung lalaki yung kung di, let's say, di makarelate at kasal na sila o wala namang plano magpakasal, yung lalaki dito na in a relationship, may ipoprocess siyang legal matters for some reason sa period na to. Legal documents, whether tungkol sa relasyon niya yun or inheritance or tungkol sa pamilya niya. Kasi nilalakad niya yung documents ng family niya kung na-hospitalize. So, let's say SSS, ano pa ba, Pag-ibig, PhilHealth, etc. O, ganun, pwedeng ganun. Pag-ibig, di pala kasama dun, no? Kasama ba yun? Siguro pag maglo-loan siya, pwede rin loan nga pala, no? Legal documents kailangan din. Ang dating, let's say, nangyayari na. May na dito, feedback. Okay? Kumbaga, sabihin natin, mangyayari pa lang, pa-process pa lang. Don't worry kasi smooth lang yung processing, mabilis lang matatapos kasi dasan to. Mabilis lang din makukuha yung documents, requirements, result. So, yan. Ganyan dating dito. May na-expect kasi dito So, probably documents, decision, verdict. Na yun inaabangan dito. Kasi rin to waiting. Ito rin nag-observe. So, ang dating sa akin. So, layo-layo na tayo. Iba naman.
Pero ang cute nito. Ito na nga lang ulit. Natuwa ako sa mga pusa. Okay sana tong cards na to eh. Gustong gusto ko siya. Kaya lang, ang problem ay maliit siya masyado. Sana pinalaki. Lobat na pala tong isa kong ilaw. Wait lang. Para maliwanag. So, meron tayong 9 of Wands, 5 of Pentacles, 6 of Pentacles, 7 of Cups. No, meron. Ang dating sa akin, whether nangyari na to or mangyari pa lang, may something na parang magpapa-cause para maging feeling tired ang iba sa inyo. Ano yung cause na yon? Financial issues or anything to do with money. Na parang paproblemahin ng iba sa inyo. Okay? Ngayon, dito, maganda. Magkakapera dito, unexpected money. Ang maganda din dito sa 7 of Cups, di lang siya isang source of money. Multiple sources. Baka may mag-donate sa inyo or may manlibre. Magkakaroon kayo ng multiple source of income in a way na, let's say, sideline or may magbalato sa inyo or may magandang loob na tulungan kayo financially, or baka makapag-loan ng iba sa inyo. Ganda dating. So, mababayaran ng mga dapat bayaran. Ngayon, kung hindi ito money, hindi yun ang problem. Ay, career. Let's say, career ang problem. Kakaroon kayo dito ng iba't ibang career opportunities na parang kayo na lang ang mamimili. So, sabihin natin, ang dami yung sinendan na tawag doon, resume. Tapos, lahat yun, hindi naman lahat, grabe naman. Siguro, ilan doon ay magme-message sa inyo na for interview daw kayo, for exam, na para bang kayo na lang mamimili kung anong trip nyong company. Pwedeng ganun. Anyways, lipat na nga tayo sa susunod. Knight. Teka. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. Ito, Queen of Wands. Queen of Cups pala to. Queen of Cups. Ito, Ship. Saka Key. Ano yun? So, ang dating sa akin, may Knight of dalawang court card pala to.
Sabihin natin may mga taong kumukontrol sa decision ng iba sa inyo. Maraming pwedeng case, pero yung una kong naisip. May mga taong kumukontrol sa isip nyo or decision na para bang this time makakapag-isip kayo para sa sarili nyo. Okay? Na hindi kayo maapektuhan ng isipin ng iba. Yun yung una. Pangalawa, promotion to, in a way na makikita ng boss ng iba sa inyo na dedicated kayo sa trabaho nyo. So, kung di man kayo ito, di kakilala nyo. Na mababalitaan nyo na lang na po-promote. Or, na iba ng branch. Napunta siya sa branch na mas magandang environment. Pwede rin ganon. Karoon siya doon ng peace of mind sa new environment, new branch, kung di man na-promote. Ayan. Or kung di man ganon na nakitaan ng boss dahil sa dedication sa work, may someone na magmamagandang loob para ilakad kayo para ma-promote. Ayan. Or magkakaroon kayo ng backer in short. Hindi lang to sa sa work sa Pilipinas, pwede rin may kailangan to sa abroad na may maglalakad para sa iba sa inyo na makarating sa abroad. Kasi may dito ship. Yun na lang. Tama na yan. So again, kung di man para sa inyo yun, di baka para sa kakilala nyo. Mabalitaan nyo na lang ganun nangyari. Anyways, saan tayo mag-end ito? Dito sa ko. Oracle. Love and friendship. Muntik nang di masama to. Game. Babasahin ko na lang to para mabilis. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa inyo. General advice at prediction advice lang to. General advice na to sa period na to. Hindi nga pala prediction to. Advice lang. So sabi, teka, kinagat ako ng lamok. Ayan, sabi dito, gossip betrays a confidence, but a trustworthy man keeps a secret. Dalawin na natin. Eto. Sabi, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Parang galing to sa itong dalawa. Galing sa Bible, Proverbs, Matthew. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.